relax ka lang, pwede ka namang hindi masyado umawak, pwedeng dito lang yung kamay mo, ganyan, ganyan, yan, ganyan lang. Hindi mo kailangan laging ano. Nakaka-stress kasi yung kapit mo parang laging malalaglag kahit di naman. Gawin mong ano, yung upuan flat yung ano mo, flat yung puwet mo sa upuan para hindi ka kakabahan na malaglag or something. Kaya mo si ate, yung nakaangkas sa scooter, kita mo yung umangkas na yan, di ba? Relax lang. Ayan, turn natin na tayo guys. Malapit na tayo sa Kaibiyang Tunnel. Pag laging intense kasi yung angkas, mas lalo mahirap din mag-drive. Mahirap din. Oh my god, may sanib yata yung ano, pagkain. Nasaniban ako sa powers ni Lolo Claro. Dito sa Ternate merong ano, sasakay ka ng bangka, mag-island ano, ilang island ba? Mga dalawa yata. Basta merong pwede ka mag-boat ride. Hindi pa namin na-try pero balak sana namin bago during pandemic i-try. Kaso wala na, iba na yun ang hilig namin. Dati hilig namin ano, car camping, mga dagat-dagat. Nung bumalik na naman sa normal, wala na, mall na yung hilig namin. Wala na yung mga ganitong long ride. Pero nung pandemic, madalas ang ano namin abot hanggang Bigan, tapos uuwi lang, parang gano'n. Abot hanggang, ay kasi nalalagpasan na yun yung ano ba yun, nalimutan ko yung karagatan na yun, yung La Union, LU. Dadaanan lagi namin yung LU pag nag-ano kami during pandemic. Minsan one day lang, minsan overnight, pinakamatagal. Oo, pati Subic daw, pati Subic sabi ni Mrs. pinupuntahan din namin overnight. Madalas overnight sa Subic, maganda kasi yung kalsada dun. Oo, pinakamalayo nag-ano kami Patapat Bridge, Pagudpud. Overnight kami sa Pagudpud. Kasi ginabi na kami sa mga ano, checkpoint. Tapos sila na nag-aano sa inyo ng contact number para makausap nyo yung uupahan nyo na ano, lugar. During pandemic yun. After that, wala na, tinamad na rin kami. Busy na sa work si Mrs. Ako, wala na rin akong ganang lumabas-labas. Pero nung pandemic, kahit bawal, pag sinabing bawal lumabas, doon pa kami laging lumalabas. Nadi-discover namin yung mga places na di pa namin napuntahan nung
pandemic kasi kung nasaan yung checkpoint, syempre iniilagan namin para hindi na kailangan ng documentation. Kailangan kasi nun naka-document eh. Cavite kami, tapos north yun, di ba? via skyway lang yun guys. Naka-kotse naman minsan, tapos minsan motor din. Pero yun yung gala namin na hindi na namin ginagawa hanggang ngayon. Ngayon na lang ulit ito, yun. Ano kasi yung busy sa trabaho, tas si misis, tas yung tight yung budget, mga ganon. So ngayon nagbabalak kaming gawin ulit yun kung may budget. Pag wala, tambay ulit sa bahay, diba? Nandito na tayo, no, sa bunganga ng Kaibiyang Tunnel. Bunganga talaga. Yung bungad, yung pagpasok mo pa lang, paahon na, magpaahon na, yun na yun. Sarap talaga biking, no, lalo na ganitong weather. Sarap mag long ride. Ang ano na lang dun yung pet mo, kung kaya ng pet mo yung layo. Nagtatayuan talagang kainan dyan. Fresh buko. Dili Coolray. Unang pangarap naming bilhin ng pandemic, yung Dili Coolray na pula na yan. Naubusan lang ng stock, kaya hindi natuloy. Pero yan yung una namin gustong bilhin bago mag-expander. Hanap siguro makakainan to. Ang lamig guys. Malamig talaga ang Mountain Dew. Ayan. At ito ang Puerto Azul. May nagtitinda na doon, no, sa Puerto Azul. So hindi ka na magugutom pag gusto mong gumala rito. May nagluluto-luto na. Sa Kaibiyang din, maraming tindahan. Medyo tumaas lang yun, mataas lang yung presyo niya, pero yung turon 50 pesos ganun, from 25, double lang yung price. O yung iba 20 nga lang yung turon nila, diba? Yung iba tatlo 20 sila 50 pesos isa.
So maganda yun, bili ka sa SM ng Toron 25, tapos tinda mo dyan, no? Upusin mo lahat ng Toron sa Save More, tapos ibenta mo rito sa Kaibiang Tunnel. Punta ka rito, tapos ibenta mo 58, kumita ka ng 25 minus yung gasoline mo papunta rito, balikan. Pero nakabili talaga ako dyan guys, 50 ang isang Toron, 50 pesos. Yung banana Q, ganun din, 50 pesos. Mataas dyan sa ano. Kaya nagsisisi ako, ba't ako dyan kumain eh. Ba't ako tumigil para kumain. Pag gusto nyong kumain, wag na, antayin nyo na lang pagkababa nyo ng ano. Although support local naman yun, pero wala namang local dyan. Yung local dyan, taga Nasugbu or taga rito sa ano, wala naman nakatira dyan sa Kaibiang. Kasi pag-aari ng gobyerno yata yung ano, area na yun, Kaibiang Tunnel. Pero yun pa nga, yun nga ano talaga lang, support local lang siya if ever na gusto nyo bumili dyan. Congrats kay RE, nakarating na siya rito sa wakas sa Kaibiang Tunnel. Makakita na niya yung mga unggoy na kapatid ng may-ari niya. Kapatid ng driver. Yung mga unggoy, imposibleng walang unggoy sa ganitong kagandang gubat para hindi masyadong ginalaw yung kagubatan. Ang gumagalaw lang kagubatan, ito yung mga ano natin, marine, diba? At saka yung mga hiker, at saka yung mga developers, diba? Ayan o, grabe, nandyan si ano, Kong, Skull Island eh, no? Grabe, ang lalaki puno. Na-amaze pa din ako kahit lagi na ako napunta rito. Pang ilang times ko na, 100 times na yata sa akin. Number one go-to place ko to pag ano, ang tanggal ng stress. Ayan o. Wow, wow, wow. Lalo pa siya umusbong nung laging umuulan. Oh, tsaka yung iba, oh, halos natapos na rin yung mga patsi-patsi dito. Yung semento na. Yan. So next yan, ispalto ulit para ano, kuminis agad. Tapos kung mga gusto mag-banking, makaka-banking na agad. Kailangan ko palang magpa-picture dito han. Kasi first kong dala nito si RE rito sa Kaibiang eh. First time niya eh. Uy, walang mga unggoy ah. Wala yung mga kapatid ko rito. Na busy yata sila sa, ito pala sila, natambay yung mga kapatid ko dito, nagpapahinga. Joke lang. Mga riders yun, mga bikers, mga siklista, hindi yun mga unggoy. Ba, matatapos na pala yung mga ginagawa nilang ano dyan, magbabaon ng mga electrical. Mga binabaon na electrical dyan sa ilalim.
semento na yung iba eh. Galing, galing. Konting tiis na lang, gaganda na ulit yung kalsada rito. Ito dating DNR. Pwede pa rin palang gamitin, may mga tao pa rin eh. Dati kasi bawal. Pwede na ulit siguro mag-hike. Inapuso kasi yung kagubatan eh. Ang tawag nila dyan ay ano nga yun, nalimutan ko yan dyan eh. Ano nga tawag nila sa bundok yan dyan, ano, niyaya mo ko? Pico del Oro. Merong ano dyan eh, tanaw mo yung buong kagubatan, parang meron siyang patungan, cliff, parang ganun na pato. Pwede ka magpa-picture doon, nakita mo yung ano. Nakita din siya dito sa kalsada eh, Pico del Oro. Niyaya ko dati pa ni Mrs. hindi pa siya manager na. Eh, hindi ako mahilig sa ganun. Bike ang sa akin at saka ano, bisikleta. Hindi ako mahilig sa trekking or cute ng kambing oh. Baby pa. Ayun, may isang unggoy. Ayun na, may unggoy na. Brother, brother. Hindi daw. Brother, brother, brother. Ay, brother. Uwi daw, uwi. So yung iba nagtatago pa lang, hindi pa sila lumalabas. Once nakaamoy ng pagkain, yun, lalabas na sila. Matalas din pangamoy eh. Nangaagaw sila ng pagkain. Kaya kung may dala kayong pagkain or cellphone, wag nyo basta-basta inaagaw nila yan. Oh, diba? Parang landslide dyan ah. Delikado yun. So posible din may landslide guys, kasi malakas yung ulan kagabi. Posible may landslide at rock slide no? Malakas kasi ulan kagabi, tapos hindi umaraw. Ayan o, puro ulap lang. Akala nga namin hindi kami makakamotor ng ganito kalayo eh. Nakarating pa rin naman kami rito. Ayan, sa unahan papuntang Marine. Dito naman papuntang, dito lang tayo kasi doon yung papuntang Marine. Dito pa kay Biang Tunnel. Dito lang tayo dahil anong oras na, gagabihin din tayo sa Tagaytay eh, matraffic doon. Matraffic doon paggabi sa Tagaytay. Hindi kasi kasing bilis ng ano to, Duke 390. Mabilis din to pero hindi kasi siya ano eh, hindi siya aggressive, parang gano'n. Hindi ko siya masasabing aggressive yung mga gears niya, hindi mabilis ano, yung downshift, diba? At least yung Duke, pag dinouble tap mo yun, diretso primera agad minsan or segunda. Mabilis, parang mababa siya agad ng dalawang gears. No, yun ang kagandahan ng Duke. Tapos maganda kapit nung ano nun, disc brakes, kasi nga cornering ABS, may traction control. So medyo may safety, high tech yun kaysa Royal Enfield, no? Si Royal Enfield, ikaw lang talaga, diba? Yung pag slippery yung road, walang traction control, posible ka talagang mag-slip, no? Pag slippery yung ano, at least yung Duke dati meron yung traction control. So pag madulas siya, diba,
Naagapan pa niya. Pero may maganda na nilabas ang ano ngayon, 400cc na eksakto yata yun, di ba? 40 something si KTM Duke 390, 400cc na siya, 401 or 411, basta ano na siya, hindi na siya 373 or baka 399 or 397, 398, gano'n na yung cc niya, almost 400cc na si Duke 390. May nilabas na sila, bagong bago for 2024. Ang price nun wala pa, pero for sure baka from 289 ang estimate ko nun, baka nasa 360, 350 kaya pa rin. Napaka high-tech ng motor ng KTM, no? Duke 390. Pwede na yung presyo na ano, almost 400k sa 400cc. Kasi kahit ako, nasasarapan ako magdala nun. Lagi kang aggressive eh. Konting piga mo lang yung torque, ganun na kaya kang iwili nun. Oh, what views, oh. I love views. Grabe dati yung mga lugar na to, hindi pa ganun ka sukal. Yung pagpunta namin dito, hindi pa masukal, maano pa, may mga bato, ngayon may mga dragon fruit na tumutubo sa gilid ng bato. Ayan, walang tao yata. What time ba? 2:21, nasa Kaibiyang na tayo. Papapicture lang ako kay Mrs. no. Pag gusto mo magpa-picture ka na rin. Tapos alis tayo. I love big bike. Tara, mag-picture tayo. Sir, ginagawa po namin dito, sir. Picture namin, sir, sa gitna. Wala naman ba? Sir, pwede niyo balag baga motor natin na. Picture ako. Royal Enfield. Ay, hindi pala. Picture ako kay mama. Balagbag kayo, mama. Bago walang helmet, mama. May helmet tsaka wala. Sige. Sir, pag ganyan, tsaka paharap. Ay. Guys, papasok na kami guys, first time. Di ba pala tayo nagpa-ano, no? Nagpa-blessing nitong motor. Biyahe tayo ng biyahe. Sa Nasugbo, baka may misa. Tabi-tabi po, makikiraan po. Tabi-tabi po. So yun, pag nagpa-picture kayo guys, mag-ready kayo ng 100.